Samantala, kasunod ng nalalapit na pagpasok ng El Nino, puspusa na rin ang paghahanda ng Department of Agriculture Davao Region para sa epekto ng naturang weather phenomenon. Ayon sa ahensya, kabilang sa kanilang isasagawa ay cloud seeding operations at paggamit ng alternate wetting and drying technology. Si Karina Cayon ng PIA Davao sa detalye. Napaghandaan na ng Department of Agriculture ng Davao Region ang pagdating ng El Nino o tagtuyot na tinataya ng pag-asa na tatama sa bansa sa buwan ng Hunyo. Isa sa mga contingency at adaptation measures ng DA sa Rehiyon 11 ay ang pagsasagawa ng cloud seeding o ang pagpapakalat ng asin sa ulap upang magkaroon ng ulan upang masiguro na matubigan ang mga pananim sa panahon ng tagtuyot, lalong-lalo na ang mga palay at mais. Ayon kay Jovita Astilla, Chief ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA, naglaan na ang ahensya ng 2.3 million para sa cloud seeding. Iminungkahi rin ng DA sa mga magsasaka ang paggamit ng alternate wetting and drying technology kung saan may kontrola sa pagpapalabas ng tubig galing sa irigasyon ng mga palay. Dagdag pa ni Astilla, hinihimok ng DA ang pagtatanim ng iba pang pananim tulad ng root crops, munggo, mani at iba pang uri ng legumes na hindi naaapektuhan ng tagtuyot. Ayon kay Astilla, ang pagbabantay sa El Nino ay nakatuon sa probinsya ng Davao Oriental at Davao City na tinatayang higit na matatamaan ng tagtuyot. Ma'am, actually, before El Nino, it must be established. Actually, we are preparing those interventions. Meron po kaming tinatawag na small water impounding. So, yun po, undergoing po yung mga repairs at rehab for yung meron namang source of water, pwede i-impact doon as water saving, no, in preparation for the El Nino. Samantala, nagbabala ang Department of Health sa Rehiyon 11 sa mga epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao. Ayon kay Engineer Gloria Raut, Head ng Environment and Occupational Program ng DOH-11, ang mga sakit na madalas na lumalabas pag sobrang mainit ang panahon ay ang mga food and waterborne diseases tulad ng diarrhea, cholera, typhoid fever at maaari ring matamaan ng heat stroke. So sa extreme rise in temperature kung tag-init, kalimitan ng sakit is food and waterborne diseases kasi kunti na lang yung pagkain, kunti na lang yung tubig. Para sa Telebisyon ng Bayan, Karina Laminero Cayon ng Philippine Information Agency, Davao.